buong buhay ko, Itay. Naghanap ako ng pagmamahal ng isang ama na ipinagkait mong ibigay sa akin. Dahil mas piniling mong magpakatatay sa hindi mo naman anak. Lumayas na kayo rito! At wala rin akong panahon na pakinggan ang kung anumang mga sasabihin ninyo! Huwag na kayong babalik dito! Dahil hindi ko kayo kailangan! Sapagkat hindi kayo ang pamilya ko! Tama. Ako ang pamilya niya. Kaya kayong dalawa, lumayas na kayo rito sa pamamahay ko. Alis! Wag na kayong babalik pa rito. Dahil wala kayong karapatang manatili rito! Ang dulang inyong mapapakinggan ay rated is PG. Istriktong patnubay at gabay na magulang ang kailangan. Maaaring may maselang tema, lingwahe, karahasan, sexualidad, horror o paggamit ng droga na hindi angkop sa mga bata. Alis! Wag na kayong babalik dito! Hoy! Magsilayas kayo! Magsilayas kayo! Huwag nyo naman kaming batuhin! Parang awa nyo na! Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo! Tama na! Sige ho, aalis na kami dito. Huwag niyo lang kaming sasaktan ng lola ko. Magsilayas kayo rito! Mga lahi kayo ng mangkukulam! Apo, Alis! ano nang gagawin natin ngayon? Umalis na lang po tayo dito, Lola. Bago pa nila tayo tuluyang saktan. Umalis na po tayo. Pero saan naman tayo pupunta, Apo? Bahala na po, Lola. Ang importante po, makaalis tayo dito. Huwag na kayong babalik dito! Mga salot kayo! Salud! Tayo na po, Lola. Talagang hindi nila tayo titigilan. Bingi sila sa mga paliwanag natin, Miranda. Tama po kayo, Lola. Pinagbabato sina Miranda at Telma dahil nagalit ang mga tao sa kanila at pinagbibintangan ng kung ano-ano. Maraming nagsasabi na isang mangkukulam ang lola ni Miranda. Kahit wala namang matibay na basihan ang mga akusasyon. Naman yan, Nay. Bakit naman kayo dito pumunta sa bahay? Alam niyo namang ayaw ni Maricel na may nakikituloy dito sa amin. Hindi naman po kami magtatagal, Itay. Maghahanap din po kami ng malilipatan ni Lola Telma. Ano ba kasi nangyari?
at nag-alsabalutan lang kayo bigla. Pinagbintangan kasi akong mangkukulam sa baryong pinanggalingan namin. Ano? Ano na naman kasing ginawa niyo, inay? Nanggagamot ka na naman, gamit ang mga herbal. Nay naman kasi, moderno na ang panahon natin ngayon. Itigil mo na yung panggagamot gamit ang mga ligaw na damo. Gusto ko lang namang makatulong. Makatulong? Tingnan mo nga, Nay, oh. Mas napasama patuloy yung paghahangad mong makatulong. Itay, huwag niyo naman hong pagsalitaan ng ganyan si Lola. Basta, huwag kayong magtatagal dito. Dahil tiyak, magagalit ang tiyang Maricel mo. Opo. Wala na ba talagang halaga sa'yo si Miranda, Kiko? Talagang ipinagpalit mo na siya sa kinakasama mong si Maricel. Mahal ko ho si Maricel, inay. At si Miranda, na anak mo, hindi mo mahal. Nay naman, pamilya ko na si Maricel. Lola, tama na po. Huwag na po nating pahabain pang diskusyon. Mabuti pa nga. At Miranda, pumunta ka ng tindahan. Bumili ka ng bigas para makapagluto ka na. Mahirap na at baka dumating si Maricel at wala pang pagkain. Tiyak, magagalit yun. Opo, Itay. Nay, wag ho kayong magtatagal dito sa bahay. Ayokong mag-away kami ni Maricel. Wala na ba talagang mas mahalaga sa'yo kung hindi si Maricel, Kiko? Ayoko lang mag-away kami mag-asawa, inay. Ang hirap pa naman suyuin ni Maricel kapag nagagalit sa akin. Masakit man sa loob, tinitiis na lamang ni Miranda ang mga naririnig niya mula sa kanyang ama sapagkat wala silang ibang mapupuntahan ng mga oras na yun. Maliit pa lamang siya nang iwan siya ng kanyang ina, kaya ang kanyang lola na si Telma ang nag-aalaga sa kanya. Samantala, mas naglaan ang kanyang ama ng oras at pagsisikap para sa anak nang bago niyang kinakasamang si Maricel, kahit kalabaw upang matutusan ang pangangailangan nito, habang si Miranda ay sariling sikap ang pinagtutuunan upang maabot ang kanyang mga pangarap. Nang sumapit ang dapit hapon, dumating si Maricel kasama ang anak nito. Kiko! Ano to? Bakit narito ang nanay mo at ang anak mo? Maricel, asawa ko. Hindi naman sila magtatagal dito. Pansamantala lang naman sila rito eh. Maghahanap din sila ng matutuluyan nila. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Kiko. Lumang tugtugin na yan. Yan ang sasabihin nila sa umpisa. At pagkatapos, hindi na sila aalis. Maricel naman, makinig ka muna. Palisin mo kaagad ang mga yan dito, Kiko. Hindi ba hayampunan tong bahay natin? Tito Kiko! Jonathan, anak. Kailangan ko ng pera. May kailangan kasi akong bayarin eh. Ha? Kabibigay ko lang sa'yo ng isang araw ha. Kulang yung 5,000 eh. May panibago akong bayarin. Bigyan mo ako ng pera. Pero Jonathan, Nayo, nagre-reklamo si Tito. Kiko, hindi mo ba talaga bibigyan ng pera si Jonathan? Kung hindi mo rin lang naman pala kayang tustusan ang pag-aaral ng anak ko, di sana, hindi ka na lang nangako na patatapusin mo siya ng pag-aaral. magbibigay naman ako eh. Magkano ba anak? Mga 6,000 lang naman, Itay. Sige. Eto. Pero anak, tipirin mo to ha. Sa susunod na linggo pa kasi ang sahod ko sa construction. Walang problema, Tito. Oh, paano? Alis na po ako. Bye, Nay! Jonathan, baka kung saan ka na naman magsususuot. Umuwi ka kaagad. Opo, Inay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako aabuti ng umaga. O ba't? Ay, Oh,
Bakit naman ang lalim ng buntong hininga mo? Wala na akong pera, Maricel. Ibinigay ko na lahat kay Jonathan. O, hindi ko na problema yan. Eh di dumiskarte ka. Pero sumasakit na ang ulo ko kung saan ako pwedeng mangutang. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, Kiko. Hindi ko na problema yan. Humingi ka ng pera dyan sa anak mo at nanay mo. Saan naman sila kukuha ng pera? Nakikituloy nga lang sila sa atin. Wala akong pakialam. Basta maghanap ka ng pera. Pagkatapos, palayasin mo na yung nanay at anak mo dito sa bahay. Naintindihan mo? Apo, oh. Lola, nakakasama lang po ng loob. Nagpapakaama si tatay sa hindi niya naman anak. Ibinibigay niyang lahat ng pera para sa anak ni Tia Maricel. Tapos tayo, ayan, gusto nang ipagtabuyan. Wala na tayong magagawa, Apo. Masakit man pero mas pinili ng tatay mo ang ibang tao kaysa sa atin na sarili niyang dugot laman. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Bukas na bukas din po. Maghahanap ako ng malilipatan natin. Sige, Apo. Ay mas mabuting ayon para iwas gulo tayo. Opo, Lola. Hindi ko rin po kasi kayang makisama sa kanila eh. Naging magaan naman ang gabing yun para sa maglolang Miranda at Telma dahil hindi sumabay sa kanilang hapunan ang madrasa niyang si Maricel at ang anak nitong si Jonathan. Kinabukasan, nagsimula si Miranda na maghanap ng apartment na Ang stepsis ko pala to eh. Saan nang punta natin, sis, ha? Pauwi na ako. Pauwi ka na. Pauwi na rin ako eh. Sabay na tayo? Ano ba? Huwag mo nga akong akbayan. Ito naman oh. Masyadong mailap. Akbay lang naman eh. Ngayon lang kita napagmastang mabuti. Napakaganda mo pala, Miranda. Mauna ka nang umuwi, Jonathan. Nakalimutan ko. May pupuntahan pa pala ako. Sandali. Sandali lang. Saan ka pupunta, ha? Siguro, may katatagpuin ka, no? Ano? Wala ano? May kailangan lang akong puntahan. Samahan na kita. Wag na sabi. At saka isa pa, bitawan mo nga ako. Bakit bang ilap mo sa akin? Step brother mo naman ako, ah. Dikit ka ng dikit eh. Pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, eh. Miranda, alam mo, maraming tambay dito. Baka mamaya, makurso na daan ka. Ang ganda-ganda mo pa naman. Kaya kong sarili ko, Jonathan. Kaya pwede ba? Lubayan mo ko? Ang taray, ah. Yan ang gusto ko sa babae. Yung palaban at ayaw ng hinahawakan at palaging mailap. Lasing ka ba?
tanda-tanda mo na, magnanakaw pa rin. Makati pa rin yung kamay mo. Wala naman akong ninanakaw. Anong wala? Ikaw lang naman ang naiwan dito sa bahay. Tapos nawawala ang pera ko? Anong nangyayari dito? Teka, bakit mo sinasaktan ng lola ko? Miranda, apo. Mabuti naman at dumating ka na, Miranda. Yang lola mo, magnanakaw. Ang kapal ng mukha. Pinatira na nga kayo rito sa bahay. Tapos magagawa niyo pa akong pagnakawan. Magnanakaw? Hindi magnanakaw ang lola ko. Anong hindi? Ninakawan niya na nga ako. Tapos igigiit mo pa rin na hindi. Apo, wala naman talaga akong ninanakaw. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Tumahimik ka na. Ang tanda-tanda mo na sinungaling ka pa rin. Hindi sinungaling ang lola ko. At kahit kailan, hindi ko siya nakitang nagnakaw ng hindi sa amin. Ha? At talagang magkakampihan pa kayong maglola, ha? Maricel! Inay! Ano nangyayari? Mabuti naman at dumating ka na, Kiko. Yang nanay mo, ninanakawan ako ng pera. Ano? Kiko, hindi naman totoo yan. Kahit kailan hindi ko magagawang magnakaw. Nanay mo ko. Alam mo yan, pinalaki kita ng tama. Ano, Kiko? Paniniwalaan mo yung nanay mo? Nay, ibalik niyo na lang po yung ninakaw ninyo. Itay, talaga bang mas pinaniniwalaan niyo si Tia Maricel? Hindi ko akalain na magagawa mo ito sa akin na sarili kong anak. Para wala na pong gulo. Nay, ilabas niyo na po. Wala akong ninakaw. Kahit bigain niyo ako rito, wala akong ninakaw. Huwag ka na nga mag-inarting matanda ka. Halika nga rito. Ang buhok ko! Bitawan mo ko, Maricel! Bitawan mong lola ko! Aray ko! Walang iya kang babae ka. Sinubunutan mo ko! Miranda, bitawan mo ang tiyang Maricel mo. Tay, sinampal niyo ho ako. Oo, dahil wala kang karapatang saktan ng tiyang Maricel mo. Wala ho akong karapatan na saktan siya. Pero kami ni Lola, ayos lang nasaktan niya. Itay, sumusobra na po kayo. Pamilya ko siya, Miranda. Tama! Ako ang pamilya niya. Kaya kayong dalawa, lumayas na kayo rito sa pamamahay ko. Alis! Huwag na huwag kayong babalik rito dahil wala kayong karapatang manatili rito. Hindi ko akalain. Magagawa mo ito sa amin, Kiko. Kami na sarili mong dugo at laman. Inay, Miranda, umalis na kayo rito. At huwag niyo nang guguluhin ulit ang pamilya ko. Buong buhay ko, Itay. Naganap ako ng pagmamahal ng isang ama na ipinagkait mong ibigay sa akin. Dahil mas pinili mong magpakatatay sa hindi mo naman tunay na anak. Ay, naku, tama na nga ang kadramahan mo, Miranda. Umalis na kayo dito ng lola mo. Dahil kami ng pamilya ng tatay mo. Kahit maglupasay ka pa dyan, wala ka nang magagawa pa. Eh di kung gusto mo, hanapin mo yung nanay mong umabando na sa'yo. Talaga pong aalis kami dito dahil hindi po namin kayang sikmurain ang napakasama ninyong ugali. Ang masasamang taong katulad ninyo, lalo ka na, Itay! Ang dami-dami kong gustong sabihin sa'yo na mga masasamang salita. Pero sa tingin ko po, kahit masasamang salita, hindi po nararapat sa isang walang kwentang amang katulad mo! Lumayas na kayo rito. At wala rin akong panahon na pakinggan ang kung anumang mga sasabihin ninyo. Huwag na kayong babalik dito. Dahil hindi ko kayo kailangan. Sapagkat hindi kayo ang pamilya ko. Oh, ano pang hinihintay ninyong maglola? Alis na! Lumayas na kayo rito! Halika na po. Umalis na tayo rito. Sige po, Lola. Tayo na po. Wag na kayong babalik dito. Dahil ayoko makita ni Anino ninyong maglola. Ayan! Ayan ang mga gamit ninyo! Pwede mo namang ibigay sa amin ang matiwasay. Pero bakit kailangan mo pang itapon sa bakura ng mga gamit namin, Kiko? Huwag na po kayong magtanong pa sa kanya, Lola.
Pulutin na lang po natin ang mga gamit natin at umalis na po tayo sa bahay na to. Yan ang nababagay sa inyo, mga puiset! Pinulot na maglola ang kanilang mga gamit na nagkalat sa bakuran. Kaagad namang dinala ni Miranda ang kanyang lola sa maliit na apartment na kanilang tutuluyan. Awang-awa si Miranda sa kanyang lola na umiiyak at halatang labis na nasaktan sa ginawa ng kanyang sariling anak. Samantala, pilit namang pinatatagan ni Miranda ang kanyang loob. Ayaw niyang makita ng lola niya na mahina siya at mas nasasaktan pa ito dahil sa kawalang hiyaan ng kanyang ama at madrasta. Lola, pasensya na ho kayo Wala po akong nahanap na mas malayong apartment na pwede ho nating upahan. Ayan tuloy. Ang lapit lang natin sa bahay ni Itay. At nang walang hiyang si Tia Maricel. Iiwas na lang tayo sa kanila, Apo. Sisikapin natin na huwag mag-cross ang landas natin at ang pamilya ng tatay mo. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa'yo, Lola. Sumusobra na sila. Hayaan mo na, Apo. At pasensya ka na rin. Hindi man lang kita na ipagtanggol kanina. Lola, ako nga po ang dapat na humingi ng sorry. Dahil iniwang kita kanina sa bahay na yun. Alam ko naman na sinadya ni Tia Maricel na pagbintangan ka para mapaalis tayo. Napakasama talaga ng ugali ng babaeng yun. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan siya ng tatay mo. Maganda ho kasi. Walang silbi ang ganda kung pangit ang pag-uugali, Apo. Dahil ang ganda ay kumukupas. Pero ang kagandahan ng ugali at asal ay hindi. Hayaan na po natin sila, Lola. Ang mahalaga po ngayon, nakaalis na tayo sa bahay nila. Ano na ang balak mo ngayon, Apo? Medyo malaking gastusin natin dito sa apartment na ito. Hindi na ho problema yun, La. Dahil natanggap na po ako sa trabaho. Eh, talaga ba, Apo? Makakapagturo ka na. Opo, Lola. Sa tagal kong inantay. Sa wakas ho, makakapagturo na rin ako. At ang kagandahan pa dito, Lola, dito rin ako na-assign. Sakto, kasi may bakante. Dahil nagpa-transfer yung isang teacher. At mabuti na rin lang ho at na-approve. Hoy, mahal nga tayo ng Panginoon, Miranda. Dahil hindi niya tayo tuluyang pinabayaang maglola. Opo, Lola. Nalulungkot man si Miranda dahil sa ginawa sa kanila ng kanyang ama at madrasta. Napalitan naman ito ng tuwa nang malaman niyang sa wakas makapagtatrabaho na siya bilang isang public school teacher. Medyo matagal siyang naghintay bago tuluyang makapagturo. Dulot na rin ang haba ng ranking at dami ng nakapagtapos na naka-line up pa rin. Sabado ng hapon, kagagaling lamang ni Miranda sa paaralan. Nilinis niya ang classroom na kanyang gagamitin. Kasalukuyan siyang nasa talipapa nang may isang bakla ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng headband na pink, damit na pink at may pakpaka ng lipstick na pink din. Miss? Excuse me? Bakit? Ano yun? Ikaw yung anak ni Mang Kiko, di ba? Yung anak niya, sa una niyang asawa. Ako nga. Ako si Toti. Ako ang bago nilang helper. Helper? Helper ba? Katulong nila ako sa bahay. Kumuha sila ng katulong sa bahay? Wala namang ginagawa sa maghapon si Tia Maricel. Hindi ko nga rin alam, miss. Pero masaya na rin kami kasi
kailangan ko rin ng trabaho. Pero alam mo, naawa ako sa tatay mo, girl. Walang habas ang pagtatrabaho sa construction. Malaki naman siguro ang kita ni tatay. Foreman siya eh. Siguro. Pero halos wala namang natitira. Dahil pinag-aaral niya din yung anak ni Aling Maricel. Ikaw ba? Pinag-aaral ka rin ba ni Mang Kiko? Hindi. Ang lola ko ang nagbanat ng buto para makapagtapos ako. Ni Singkong Tuling. Wala akong nahita sa tatay ko. Ay, sorry po. Hindi ko knows. Okay lang. Paano? Mauna na ako. Uy, sandali lang naman po, miss. Pwede ba akong tumambay sa inyo minsan? Kasi alam mo, ang gulo dun sa bahay eh. Palagi sila nag-aaway ng tatlo. Ang sakit sa ulo, te. Ay, pwede naman. Kapag wala akong trabaho. Naku, salamat po. Ay, saan ka ba nakatira ngayon, te? Sa paupahan ni Mang Ernesto. Ay, malapit lang pala. Ilang bahay lang ang pagitan natin. Oo nga eh. Wala kasi ako nahanap na ibang bakante. Sige Toti. Kailangan ko nang umuwi. Baka nag-aalala na sa akin si Lola. Bye! Umismid na lamang si Miranda sa tinura ng bading na si Tuti. Mas lalo siyang tinubuan ng inis nang malamang kumukuha pa talaga ng Ano ba naman? Kulang to, Kiko. Maricel, Sabado pa ang sahuran. Pagkasyahin mo na lang muna yan. 5,000? Saan aabot to? Marami akong gustong bilhin. Tapos ang ipangbabayad ko pa kay Toti bilang sahod niya. Bakit ka pa kasi kumuha ng katulong? Ay ano bang gusto mong mangyari? Ako ang maganda ko ba sa paglilinis dito sa bahay? Maglaba, magluto, ganon? Kiko, ayokong malosyang. Maricel, wala namang problema sa akin kung ano pang maging itsura mo O ay di sa'yo walang problema, pero sa akin meron. Sana pala, hindi ko na lang pinalayas yung maglolang yun. Sana sila na lang ang ginawa kong katulong dito sa bahay. Maricel naman. Ano? Buboses ka na, ha? Bumuboses ka na? Kakampihan mo yung anak mo at yung nanay mo? Magsabi ka lang. Dahil palalayasin kita ngayon din. Wala naman ako sinabi. Mabuti. Basta tandaan mo, ha? Etong perang ibinigay mo sa akin ngayon. Kulang to. Dagdagan mo pa to. Sige, didiskarte ako. Mabuti naman. At siya nga pala si Jonathan. Baka humingi din sa'yo ng pera. Pero kabibigay ko lang sa kanya. Bigyan mo na lang. Pwede? Anak ko yun eh. Para wala tayong problema, Kiko. Ay, sige. Bibigyan ko siya kapag humingi siya sa akin. Mabuti naman. Siya nga pala. Aalis na muna ako. Kung gusto mong kumain, utusan mo na lang si Toti. Aalis ka na naman? Magkagabi na. Ano? Pagbabawalan mo na naman ako. Eto na nga lang yung kaligayahan ko eh. O sige. Basta, umuwi ka kaagad. Oo na. Siya sige na. Aalis na ako. Napahilot na lamang sa kanyang sentido si Kiko. Gusto niya sanang sabihan pa si Maricel, subalit takot na siyang magalit ito sa kanya. Samantala, malalim na ang gabi, hindi pa rin umuuwi si Maricel. Napansin naman ni Tuti, nagising pa rin si Kiko at kasalukuyang hinihintay ang babae. Mang Kiko, ipinagtimpla ko po kayo ng kape. Salamat, Toti. Nasaan na kaya si Maricel? Mag-aalas 12 na ng gabi. Wala pa rin siya.
Baka po napasarap ng kwentuhan at ng mga kabarkada niya. Siguro nga. Mang Kiko, Bakit, Toti? nakita ko po yung anak niyo kanina. Si Miranda po. Ha? Ang ganda-ganda po ng anak ninyo. Tiyak na malapit lang po sila dito nakatira. Doon po sa paupahan ni Mang Ernesto. Hindi pala sila tuluyang umalis dito sa Baryo Marupit. Hindi po. Tsaka, alam niyo po, teacher na pala siya. Ha? Nakapagtapos siya ng pag-aaral? Ay, hindi niyo po alam? Magtatanong ba ako kung alam ko? Ay, sorry po. Iwan mo na ako dito, Toti. Gusto ko mapag-isa. Sige po. Matutulog na rin po ako, Mang Kiko. Maaga pa po kasi akong gigising bukas upang mamalengke sa talipapa. Sige. At hihintayin ko na rin si Marcel. Okay po. At Toti, Po. huwag mo na sanang mababanggit sa pamamahay ko ang tungkol kay Miranda at sa nanay ko. Ano po? Nauunawaan mo ba? Opo. Naunawaan ko po. Mabuti naman. Sige na. Iwan mo na ako. Okay po. Ay, grabe naman. Ganun niya ba kahit yung anak niya? At yung nanay niya? Ang lala naman itong si Mang Kiko. Hindi makapaniwala si Tuti sa ugali ni Kiko. Parang gusto nitong tuluyang burahin ng anak at ina nito sa bahay niya. Lihim na pinagmamasdan ni Tuti si Kiko. Humpak ang mga pisngi, ngunit banat at maskulado ang pangangatawan marahil dahil sa uri ng trabaho nito. Nakaramdam sana si Tuti ng awa sa lalaki dahil sa ginawa sa kanya ng kinakasama nitong si Maricel. Pero sa paraan ng pagtrato ni Kiko sa tunay niyang anak, tila unti-unti na ring nawawala ang nararamdamang simpatya ni Tuti. Kinabukasan, maagang nagising si Tuti dahil malakas ang boses ni Maricel. Toti! Ano? Patapos na ba yung niluluto mo? Gutom na ako. Bilisan mo naman ang kilos mo. Ay, malapit na po ito. Heto po yung kape at pandesal. Pagtsatsagaan ko na lang muna ito. Wala bang peanut butter dyan? Wala na po eh. Inubos na po ni Kuya Jonathan. Ay, kahit kailan talaga itong si Jonathan, oo. Ay, siya nga pala. Binigyan ka na ba ni Kiko ng pera para sa pamalengke mo? Opo. Magkano? 2,000 lang po. 2,000? Yun lang? Ang liit naman. Nakakainis talaga, oo. Akin na yung 1,500. Po? Ay naku, paano na po yung pamamalengke ko ngayon? Pagkasyahin mo na lang yung natitirang 500. Ay, sus Mariosep. Saan naman po aabot yung 500? Ano pang tinutunganga mo dyan? Akin na yung pera at aalis ako. Hinihintay ako ng mga tao sa bingguhan. Ay, sige po. Ito na po yung pera. Bilis! Good morning, people! Nay, anong ulam? At saan ka na naman galing? Inumaga ka na naman ng uwi. Diyan lang sa mga barkada ko, inay. Balik nga ako sa maganda kong nanay. Huwag ka na magalit sa akin. Tigilan mo nga ako, Jonathan. Siguro inubos mo na naman yung perang binigay sa'yo ni Kiko, ano? Siyempre, nagkayayaan yung barkada sa inuman eh. Alangan namang hindi ako magbigay ng ambag. Mahirap na. Baka mamaya, balagbagin ako ng mga gagong yun. Kapag nainis ako sa'yo, ikaw ang babalagbagin ko ng buwisit ka. Puro ka nalang barkada. Huwag ka na magalit, nay. Andito na nga ako. Uy, Toti! Good morning! Good morning din po, Kuya Jonathan. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Tapos tong pandesal, dagdagan mo. Opo. Siya nga pala, nay.
Kailangan ko ulit ng pera. Wala akong pera dito. Kung gusto mo, manghingi ka kay Kiko. Okay, no problem. Alam ko naman na bibigyan ako ng magaling kong padrasto ng pera. Jonathan, pumirmi ka dito sa bahay. Hindi yung kung saan-saan ka pumupunta. Ito talagang nanay ko. Masyadong mabunganga. Yaan yun lang ako kung saan ako pupunta. Malaki na ako at may sarili na akong disposisyon sa buhay. Walang hiyang to. Eh kung sapakin kitang buwiset ka. Napailing na lamang si Tuti habang pinagmamasdan ang mag-inang Jonathan at Maricel. Wala itong pangundangan kung gumastos ng pera. Palaging ganun ang eksena sa bahay nila Kiko. Maagang gumigising si Maricel. Hindi upang asikasuhin ang pamilya, kundi para tumungo agad sa sugalan. Samantala, nagsimula nang magturo sa public school ng Baryo Marupit si Miranda. Pagkatapos ng kanyang klase, agad siyang dumiretso sa kanyang inuupahang apartment. Ngunit pagkarating niya roon, isang panauhin kaagad ang kanyang nadatnan. Ma'am Miranda, mabuti naman at narito ka na. Oh, Toti, anong ginagawa mo dito? Kaninang 4:30 pa siya rito, Apo. Hinihintay ka talaga niyang dumating. Bakit naman po? Marami akong chika sa inyo. Pero syempre, nauna ko nang sinabi kay Lola Telma. Ay, tungkol saan naman? Yung madrasta at stepbrother mo, ma'am. Nilulustay ang pera ng tatay mo. Toti, ayoko nang makialam pa sa buhay nila. Please lang. Kawawa naman pala ang tatay mo, Miranda. Nagpapakatanga sa ganoong klase ng babae. Ay, sobra po. Yun ngang pampamalengke ko kanina. Kinuha pa ni Aling Maricel. Tapos Jack, magdamaga na naman yun sa sunggalan. Ginusto naman niya ni tatay eh. Di ba nga? Pinalayas niya tayo, Lola. Kasi ayaw niyang magulo natin ang pamilya niya. Eh, Ma'am Miranda, bakit naman ganun tatay mo? Bakit mas nagpapakama pa siya dun sa hambog na Jonathan yon? Hindi ko alam. Wala akong mahanap na paliwanag dyan, Toti. Toti, hindi naman sa itinataboy kita. Pero tingin ko, kailangan mo nang umuwi. Baka mamaya umuwi si Maricel ng maaga tapos hindi ka maabutan. Baka ikaw itong malagot sa kanya. Ma'am, pwede ba na dito na lang ako sa inyo magtrabaho? Toti, sorry talaga pero nagtitipid din kasi kami ni Lola eh. Bala ko kasing bumili kahit maliit na lote lang na pwede kong pagtayuan ng bahay namin ni Lola. Ay, nakakasad naman. Eh, ang gulo-gulo kasi dun sa bahay ng tatay mo. Eh, kung hindi ko nga lang talaga kailangan ng pera, aalis na ako doon. Kaya lang, kailangan ko rin mag-ipon. Gusto ko kasi magpatuloy ng pag-aaral ko ng high school. Mabuting hagarin mo, Toti. Hanga ako sa'yo. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-aatubiling pumunta dito. Ay, salamat po, Lola Thelma. Umuwi ka na, Toti. Baka tama si Lola. Baka umuwi ng maaga si Aling Maricel. Malagot ka pa. Sige po, uwi na ako. Pero, babalik po ulit ako, ha? Oo naman. Ay walang kaso sa amin yon. Pero ngayon, kailangan mo nang umuwi. At baka malaman nilang nagpupunta ka dito sa amin. Simula nang dumalaw si Tuti sa kanilang apartment, mas naging madalas na ang kanyang pagpuslit upang ikwento ang kaganapan sa bahay ni Kiko at Maricel. Hinahayaan na lamang ito ni Miranda, lalo na't nakikita niyang si Lola Telma patuloy na nag-aalala sa kalagayan ng anak nitong si Kiko. Sa kabila ng matinding pagtataboy na ginawa nito sa kanila noon,
Sa kabilang dako naman, isang araw, galit na umuwi si Maricel mula sa pasugalan. Buwisit talaga eh. Pera na naging bato pa. Toti! Aling Maricel? Bakit po? Anong Arling Maricel? Eh kung sapakin kita. Ma'am! Ma'am Maricel ang itatawag mo sa akin. Ano ho? O bakit nalalaki ang mga mata mo? Hindi ba't amo mo ko? Opo, amo ko po kayo. Eh di ba? Mas tamang tawagin akong ma'am kesa ale. Opo, tama po. Sige po, Ma'am Maricel. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Ipaganda mo ko nung makakain. Sarapan mo rin ang ulam. Galunggong na lang po yung available na ulam, ma'am. Ano? Bakit galunggong? Hindi pa po kasi nagbibigay ng pera para pambili po ng groceries si Mang Kiko. Walang hiya naman oo. Talo na nga ako sa sugal. Tapos ganyang klase pa ng ulam. Tarantado talaga yung kikong yan eh. Humanda siya sa akin pag uwi niya. Ano po bang gusto niyong luto sa galunggong, ma'am? Manahimik ka, Toti! Hindi ako kakain ng galunggong na yan. Pumunta ka na lang sa karinderya ni... Uy! Kumakain ka na pala, inay. Mukhang masarap ang ulam ah. Mabuti naman at umuwi ka na. Saan ka na naman ba galing, Jonathan? San pa ba? Eh di dun sa mga tropa ko. Wala ka na talagang ibang inaatupag kundi yung barkada mo. Makasermo naman oh. Pwedeng kumain muna bago ako Huwag sermonan. mong ubusin ang ulam. Alam mo ba, Nay? May nabalitaan ako. Tungkol saan? Si Miranda. Mm. Kalain mo? Teacher na pala yun. Ano? Bakit nakapagtapos ba yun? Hindi naman yung sinusustentohan ni Kiko. Sandali. Baka mamaya, patago niyang binibigyan ng walang hiyang yun. Kaya nakapagtapos ng pag-aaral niya. Pwede. Wala namang iba magpapaaral dun eh. Alangan naman yung hukluban niyan, Lola, na mukhang ermitanya magpapaaral sa kanya. Humanda talaga sa akin yung Kikong yan. Saan mo ba nabalitaan yan? Nay, ano ka ba? Kalat na kaya rito. Na dito siya nagtuturo, dito sa Marupit. Kapalit ng teacher na nagpa-transfer ng school. Animal talaga? Narito pa yung maglolang yan sa baryo Marupit? Oo, maraming ang lalaking nagkakandara pa ngayon kay Miranda. Ang ganda-ganda din naman kasi ng stepsister ko. Manahimik ka! Dadugukan kita dyan, buiset ka eh! Bakit naman ay? Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Maganda naman talaga si Miranda. Sexy. Parang modelo Hoy! sa ganda. Tumahimik ka ha? Huwag mong sabihin sa akin kursonada mo yung babaeng yon. At bakit hindi? Hindi ko naman siya totoong kapatid. Huwag na huwag mong susubukan, Jonathan. Kung hindi, tatamaan ka talaga sa akin. Bakit naman hindi? Ang ganda ng trabaho nun. Kapag naging asawa ko yun, hindi ko na kailangan magtrabaho. Aasa na lang ako sa sweldo niya. Punyemas ka talagang lalaki ka?
Nanlaki ang mga mata ni Tuti sa narinig niya. Hindi niya akalain. May lihim palang pagnanasa si Jonathan kay Miranda. Kaya naman kinahapunan nang masigurado niyang nakauwi na galing trabaho si Miranda. Kaagad siyang pumuslit patungo sa apartment ng maglola. Totoong sinasabi ko, ma'am. Ay, nakakadiri si Kuya Jonathan. Gwapo sana. Kaso, manyak naman. Toti, Ate Miranda na lang ang itawag mo sa akin. Ah, okay po, ate. Pero maniwala ka sa akin. Narinig ko sila. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang lahat ng aking narinig. Dahil naroon ako mismo sa kusina. Maraming salamat sa lahat ng impormasyon, Toti. Sa totoo lang, may masama rin talaga akong pakiramdam sa anak na yon ni Aling Maricel. Tama ka, ate. Kung mag-uusap silang dalawa, napakawalang galang ni Kuya Jonathan. Parang hindi niya nanay si Aling Maricel kung sumagot. Hindi naman kasi napalaki ng tama. Kaya ayun, balahura. Ate Miranda, anong balak mo ngayon? Baka mamaya, gawan ka ng masama ni Jonathan. Iiwas na lang ako, Toti. At subukan lang niya. Grabe naman kasing pamilyang ipinagpalit sa inyo ni Mang Kiko. Kakaiba mga ugali. Si Aling Maricel, napakasama ng ugali. Tapos, yung anak niya, mayabang, gastador, lasenggo, tapos manyak pa. Ay, Toti. Wala eh. Sila na kasi ang tinuturing ni tatay na pamilya. Ang nanay ko naman, hindi ko alam kung nasan. Siguro, may sarili na rin siyang pamilya. Hindi ba sila naawa sa'yo nung iniwan ka nila? Malamang hindi. Tingnan mo naman ang ginawa sa amin ni tatay. Pinalayas niya kami para hindi sila tuluyang mag-away ni Aling Maricel. Parang ayoko nang umuwi sa bahay na yun. Ang gulo kasi. Ang ingay-ingay pa. Walang araw na hindi sila nagbabangayan. Napabuntong hininga na lamang si Miranda. Gusto niya sanang tulungan si Tuti. Ngunit nagsisimula pa lamang siya sa kanyang trabaho. At may mahalagang pinaglalaanan para sa kanila ng kanyang lola. Kinagabihan, umuwi si Kiko. Agad siyang sinalubong ng pagbubunganga ni Maricel. Mabuti naman at umuwi ka na, Kiko. Pasensya na, Maricel. Ngayon lang kasi kami sumahod eh. Akin na yung sahod mo. Ay. Ayan. Etong tira. Ipapasahod ko kay Toti. Mabuti naman at medyo malaki ang inabot mo sa akin ngayon. Ay, siya nga pala, Kiko. Ano yun? Teacher pala dito sa baryo marupit yung anak mo. Nabalitaan ko nga rin. Ikaw ba ang nagpaaral sa kanya? Ano? Maricel, pinutol ko na ang pakikipag-ugnayan ko sa kanila simula nung nagsama tayo. Eh, yung nagtatrabaho ko sa Maynila, nung hindi pa tayo nagsasama. Pinapadalhan mo ba siya ng pera? Oo. Pero hindi permanente. Maliit lang din ang bigay ko. At hindi ako nagpaaral kay Ay, Miranda. kahit na! Anak mo pa rin naman siya. May karapatan ka sa kinikita niya ngayon. Anong ibig mo sabihin? Anong ibig kong sabihin? Kiko naman, gamitin mo yung kokote mo. Malamang, humingi ka ng pera doon sa anak mong teacher. At sa tingin mo, bibigyan At ako ni bakit Miranda ng hindi? pera? Kung hindi ka niya bibigyan, pues, ako ang pupunta sa kanila at manghihingi ng pera. Maricel, gulo lang yung hanap Huwag mo akong pipigilan, Kiko. May karapatan kang humingi ng pera sa kanya dahil anak mo siya. Sige. Susubukan ko. Mabuti! Bukas na bukas din. Pupunta tayo sa inuupahan niyang apartment. Hindi na lamang nakakibo si Kiko sa mga tinura ni Maricel dahil sa matinding pagod at sakit ng katawan.
Hinayaan na lamang niyang magbunganga ang kanyang kinakasama. Kinabukasan, tulad ng sinabi ni Maricel, pumunta nga sila sa paupahang tinitirahan ni Miranda at Telma. Laking gulat naman na maglola nang mabungaran ang dalawa. Dala sa inyo rito. Narito kami. Kasi nabalitaan namin. Teacher na pala itong apo mo. Ano naman sa inyo ngayon? Nagsumikap si Miranda para makapagtapos at makamit ang mga pangarap niya. Diretsahin niyo na lang kami. Ano bang kailangan niyo? Gusto kasi ni Maricel na humingi ng pera sa'yo dahil may karapatan naman kami, lalo na ako. Dahil tatay mo ako. Ang kapal naman ang pagmumukha ninyo! At bakit? Totoo naman. May karapatan si Kiko dahil anak niya si Miranda. Kaya't may karapatan siyang humingi ng pera sa anak niya. Matapos nang hindi magpakaama sa akin? Ha? Ba't mayabang ka? Totoo naman ang sinasabi ko Kanina niya ba inilaan ang lahat ng pera at sakripisyo niya? Di ba sa inyo ng anak mo? Tapos ngayon, na may sarili na akong kita, gusto niyo kahati pa rin kayo? Saan niyo pinupulot ang kakapalan ng pagmumukha ninyo? Ang sama ng ugali mong babae ka? Tatay mo pa rin siya? Ama ko siya, oo. Pero hindi siya nagpakaama sa akin. Maiintindihan naman siguro ng Diyos kung bakit malaki ang hinanakit ko sa tatay ko. May karapatan pa rin akong humingi ng pera sa'yo, Miranda. Dahil nagpapadala rin ako sa'yo ng pera nung maliit ka pa. Dahil obligasyon mo yun, Itay. Bakit mo isinusumbat sa akin ang mga bagay na obligasyon mo bilang isang magulang? Dapat nga ako ang kumuwestiyon yan sa'yo Dahil pabaya kang ama. Kayo ni nanay. Bastos ka! Ganyan ka pinalaki ng lola mo? Ikaw ang walang modo! Ang kapal ng pagmumukha mong kwestiyonin ang pagpapalaki ko sa apo ko. Hoy, Kiko! Ako ang umako ng lahat ng hirap na dapat obligasyon mo bilang magulang. Namatay ang tatay mo sa pagpapakahirap sa bukid. Maitaguyod niya lang kami. Samantalang ikaw, nasaan ka? Nasa Maynila. Tinalikuran ang obligasyon mo sa anak mo. Tapos nang umuwi ka dinala mo yung babaeng yan na ilang taon ang lumipas. Kinuha mo na rin ang anak niya at doon ka nagpakaama. Huwag niyong idadamay dito si Jonathan. At bakit hindi? Totoo naman ang sinabi ni Lola. Sa inyo ng anak mo, ibinuhos ni tatay ang lahat ng sakripisyo niya. Tapos ngayon, manghihingi kayo ng parte sa pinaghirapan ko at ni Lola? Tubuan naman kayo ng hiya. Kung hindi mo kami bibigyan, talagang magkakagulo tayo, Miranda. Hindi namin kayo titigilan na maglola. Subukan niyo lang. Dahil hindi ko kayo igagalang. Mabuti pang umalis na kayo dito. Umalis na kayo dito! Dahil sa lakas ng boses ni Miranda, kaagad na nakiusyoso ang kanilang mga kapitbahay upang alamin kung ano ang nangyari. Umiiyak sa galit si Miranda, samantala sina Maricel, Kiko ay umuwing lupaypay, nakayuko at bagsak ang mga balikata. Walang hiyayang anak mo, Kiko! Ang yabang-yabang na! Porkit maipagmamalaki na! Maricel, mahihirapan akong humingi ng pera kay Miranda. Malaki ang galit sa akin ng bata. Wala akong pakialam! Ako ang gagawa ng paraan. At kapag patuloy pa rin siyang nagmatigas, talagang guguluhin ko ang buhay nila maglola! Susubukan ko ulit silang kausapin. Baka sakaling lumambot ang loob sa Huwag akin. na! Ako nang bahala dyan sa nanay mo at dyan sa anak mo! Ikaw ang bahala. Siya nga pala. Nasaan si Jonathan? Hindi ko yata siya nakita simula nung pag-uwi ko. Hindi ko alam. Hayaan mo yon. Uuwi din yon.
Kailan ba siya makakapagtapos ng pag-aaral? Pangatlong palit niya na ng kurso ngayong taon. Sana naman, huwag niyang palitan ang kurso niyang criminology. May mga credited na subjects naman daw. Hayaan mo na. Gustong mag-enjoy ng bata. Hindi na bumabata si Jonathan, Maricel. Teka nga, nagre-reklamo ka ba? Wala naman akong sinabing nagrereklamo ako. Aba dapat lang. Dahil ikaw itong nangako na pag-aaralin mo yung anak ko. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Hindi na lamang nagkomento pa si Kiko sa tinura ni Maricel sapagkat may punto rin naman ang kanyang kinakasama. Siya ang nangako na pag-aaralin si Jonathan, isang bagay na sa palagay niya'y unti-unti niya nang pinagsisisihan dahil tila wala namang balak magtino sa pag-aaral si Jonathan. Sa kabilang dako, isang pangyayaring marahas na gumimbal sa buong baryo Marupit, isang pangyayaring hindi inaasahan ng mga residente. Ay, Diyos ko, kawawa naman ang anak ni Mang Ernesto. Ay, grabe oh. Yung Ano walang yung nangyari ginagawa to, niya. no? Ay, naku. Sobra. Ay, sobra talaga nakakaawa. Lola, ano hong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga tao sa labas? Si Norman, yung anak ni Ernesto, natagpo ang patay. Ay pinagsasaksak at walang lamang loob. Ay, Diyos ko. Kailan lang ho ito, Lola? Nakita ko pa lang si Norman kahapon. Ang sabi ni Ernesto, hindi na raw nakauwi si Norman kagabi. Kaya ang hinala nila, baka kagabi rin nangyari ang krimen. Napakawalang awa naman ang pumatay kay Norman, Lola. Tumawag na ba sila ng pulis? Oo na, dinala na rin nila ang bangkay ni Norman upang suriin. Ay, baka inatake ng aswang kagabi si Kaya Norman. nga. Totoo ba Ano ba ang aswang sa panahon ngayon? Ano pong sinasabi nila, Lola? Totoo ba? May aswang? Hindi ko alam, Apo. Pero kung tinatanong mo ko, kung naniniwala ba ako sa aswang, abay, oo. Totoo sila. Pero hindi ko lang sigurado kung aswang rin ang sumalakay at pumatay kay Norman. Aswang man o hindi. Kailangan managot ang taong pumatay sa kanya. Tama ka, Apo. Kailangan niyang pagbayaran ng krimeng ginawa niya. Naging maugong sa baryo Marupit ang balita tungkol sa kagimbal-gimbal na pagkamatay ng anak ng may-ari ng paupahang apartment ni na Miranda. Maraming haka-haka kung sino ang pumatay sa lalaki. Ngunit wala pa ring napapatunayang may sala. Sa bahay naman ni Kiko, kasalukuyang naguhugas ng plato si Tuti nang makarinig siya ng boses mula sa silid ni na Maricel. Ano ba? Ikaw talaga eh. Ano ba? Huwag sabi dyan. Alam mo naman, may kiliti. Oh, may kiliti ako dyan. Alisin mo. Ano ba? Hilayo mo. Huwag may dikit. Ay, teka. May kasama sa kwarto niya si Aling Maricel. Pero sa pagkakaalam ko, wala naman si Mang Kiko. Kung ganon, sino ang kasama niya dyan sa loob ng kwarto nila? Hala! Hindi kaya may kalandian si Aling Maricel? Ay, ayun. May narinig akong pagbukas ng pinto. Magkukunwari akong busy pa rin sa paghuhugas ng mga pinggan.
Magkukunwari akong walang narinig. Toti! Toti! Ma'am Maricel, bakit po? May narinig ka bang ingay? Ingay po? Oo. May narinig ka ba? Wala po, ma'am. Ang tahimik nga po ng paligid. Mabuti naman. Ano po yun? Wala. Ang mabuti pa, tapusin mo na yung paghuhugas mo ng pinggan. At pagkatapos, tumambay ka sa labas ng bahay. Kapag nakita mong paparating na si Kiko, tawagan mo ko. Sige po. No problem po, ma'am. Tatapusin ko lang po ito. Bilisan mo, huwag kang babagal-bagal. Ay, opo. Bibilisan ko na po. Diyan ka na nga. Hoy, Toti, yung inuutos ko. Opo, ma'am. Oy, mas kutob ko rito. Mukhang nagpapakamot ng kifi si Aling Maricel sa ibang sponge. Ay, kaloka. May edad na, kumikiringking pa. Pero susundin ko na lang ang pinag-uutos niya. Magkukunwari na lang akong walang narinig na kahit ano. Mukhang kahit ano sumbong ko kay Mang Kiko. Parang hindi niya naman ako paniniwalaan. Katulad ng ipinag-utos ni Maricel, sinunod naman ito ni Tuti. Nang makita niyang paparating si Kiko galing sa trabaho, agad niyang tinawag si Maricel. Pagkatapos, mabilis na pumuslit si Tuti upang magtungo sa apartment ni na Miranda at magsumbong tungkol sa kanyang hinala. Ngunit katulad ni Tuti, naisip din ni Miranda na kahit mangialam sila, malamang hindi naman sila papanigan o paniniwalaan ni Kiko. Samantala, kinabukasan, Lunes ng hapon, habang pauwi si Miranda, nasalubong niyang isang tao na pilit niyang iniiwasan. Uy! Ang maganda kong stepsis. Kumusta na? Ma'am Miranda? Jonathan, pwede ba paraanin mo ko? Sandali lang. Mag-usap muna tayo. Catch up ba? Tagal din natin hindi nagkita. Kahit magkabaryo tayo, hindi malaki ito nakikita. Paraanin mo sabi ako, Jonathan. Pinagtataguan mo ba ako, Miranda? Umiiwas lang ako sa inyo. Kaya pwede ba? Paraanin mo ko. Sandali lang sabi. Ano ba? Bitawan mong braso ko! Tama na! Ang sabi nila, ang ganda-ganda mo, Miranda. Taka kasi ng nanay ko eh. Pinalis pa kayo sa bahay. Bango-bango mo. Ano ba? Huwag mo ang inaamoy ang leg ko. Bastos ka! Tinulak mo ako! Maldita ka! Akala mo, makakatakas ka sa akin. Halika rito, Miranda! Maglaro muna tayo. Ano ba? Bitawan mo ko! Ano ba sabi? Hindi ka makakatakas sa akin, Miranda! Matitikman kita ngayon! Ang malas mo lang. Dahil nagpakita ka sa akin! Bitawan mo sabi ako eh! Balik nga. Ang ganda-gandang bumabae ka. Bastos ka talaga! Etong bagay sa'yo! Punyemas! Sipa mo ko sa harapan ko! Sakit! Ako. Tulong! Tulungan niyo ako! May manyakas dito! Tulong! Hayop ka, Miranda! Papatayin kitang babae ka! Nakatakas si Miranda mula sa kamay ni Jonathan. Pagkarating niya sa kanilang apartment, galit at umiiyak siyang nagsumbong sa kanyang lola Telma tungkol sa pagtatangkang panghahalay sa kanya ni Jonathan. Kinabukasan, agad silang nagpablatter sa barangay. Subalit,
Kaagad din silang sinugod ni Maricel at galit na galit itong hinarap ang maglola. Mga walang hiya talaga kayo! Lalo ka na, Miranda! Gusto mo pa talagang siraan yung anak ko? Hindi sinisiraan ng apo ko ang anak mo. Ikaw, napakakonsentidor mong magulang. Hindi manyaki si Jonathan. At hindi niya naman pagtatangkaan itong si Miranda. Ang dami mga babaeng nagkakandara pa kay Jonathan. Mahiya ka naman, Miranda! Ikaw ang mahiya! Dahil nagpalaki ka ng isang manyakis na anak. Anong klaseng ina ka? Kung may konsentidor man dito, ikaw yun. Kaya pwede ba, Aling Maricel? Umalis ka na dito. Dahil kapag hindi ako nakapagtimpe, baka mapatulan kita. Ah, talagang maldita ka? Bakit? Anong gagawin mo, ha? Sasaktan mo ko? Pwes, halika. Magsakitan tayong dalawa. Halika rito. Halika. Bitawan mo ako! Bitawan mo ang apo ko, Maricel. Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Sinugod kami ni Maricel. Sabi ng bitiwan mo ako! Rico, hayop kang babae ka. Talagang lumalaban ka, ha? Oo! Dahil hindi ka naman karapat-dapat na igalang. Ako na nga tong pinagtangka ng masama ng anak mo. Tapos, ikaw pa tong may ganang manugod dito at saktan ako? Hindi sabi manyakis ang anak ko. Masyado ka lang desperadang babae ka. Hindi ako desperada. Hindi ako katulad mong pumapatol sa may asawa at umastang asawa. Ha? Ano? Pinapalabas mong kabit ako? Bakit hindi? Pumatol ka sa tatay ko. Kahit kasal siya sa nanay ko. Matagal na silang hiwalay. Simula nang iwanan niya si Kiko. Ganun pa rin yun. Hindi ka pa rin legal na asawa. Ha? Ganon? Hindi pala, ha? Walang iya kang babae ka. Halika Ano ba? Miranda! Maricel! Tama na yan! Halika rito, babae ka. Walang iya ka. Hindi ka titigilan. Papawisan ka. Hindi ako kapit. Hindi! Kapit ka! Ay, mabuti naman. Narito ka, Kiko. Awatin mong baliw na babaeng yan. Sinasaktan niya si Miranda. Samantalang ang anak niyang si Jonathan, pinagtangka ang gasain si Miranda. Ano? Totoo ang sinasabi ko. Maricel! Tumigil ka na! Bitawan mo na si Miranda! Kiko, ha? Narito ka? Oo. Sinabi sa akin ni Toti na sumugod ka raw dito. At ano tong sinabi ni nanay na pinagtangka ang gahasain ni Jonathan si Miranda? Hindi totoo yan, Kiko. Itong malandi at maldita mong anak, pinapalabas. Pinagtangkaan daw siya ni Jonathan. Totoo ba yun, Miranda? Pag sinabi ko hubang oo, maniniwala kayo sa akin? Kilala ko na si Jonathan. Simula pa lang nung tumira siya sa akin. Wala pa akong nababalitaan na may pinagtangkaan siyang gahasain. Kita mo na, Tay? Sabi ko na nga ba eh. Mas paniniwalaan mong babaeng yan kesa sa akin. Bakit ka pa nagtanong? Kung wala ka na palang balak na paniwalaan ako, Tay. Dahil totoo naman kasi na sinungaling ka. Akala mo naman maniniwala sa'yo si Kiko. Sumusobra ka na talaga, Kiko. Dugo at laman mo. Yung muntik nang mapahamak dahil sa kamanyakan ng anak ng kinakasama mo. Tapos paniniwalaan mo pa rin ang babaeng yan. Wala na ba talagang halaga sa'yo si Miranda? Tama na ho, Lola. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa kanila. Dahil kahit kailan, hindi niya po tayo poprotektahan laban sa babaeng yan at sa anak niyang manyakis. Huwag ho kayong mag-alala, Itay. Dahil simula sa araw na to, kalimutan mo nang may anak ka. Miranda! Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Kiko? Umalis na tayo rito. Dahil naaalibadbaran ako sa pagmumukha ng anak mong yan. Mas naaalibadbaran ako sa pagbumukha mo. Ang sasama niyo, lalo ka na Aling Maricel. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sisiguraduhin kung magbabayad si Jonathan sa ginawa niya sa akin. Huwag mo nang ituloy yung pagdidemanda mo, Miranda. Nakakahiya sa mga tao. Ako pa talagang dapat na mahiya, Itay! Ako
Ako ho ang inagrabyado ng sinasabi mong pamilya mo. Taya ko yung tunay mong anak. Dugo at laman mo ko. Pero bakit mas pinipili mong kampihan ang anak ng kinakasama mong yan na hindi mo naman kaano-ano? Alam mo ba, Tay? Alam mo, kung pwede lang mamili ng magulang, gagawin ko yun. Dahil nakakasuka kang ama! Nakakasuka kang maging ama! Halos sumabog sa galit si Miranda. Alam niyang wala na talagang malasakit sa kanya si Kiko bilang ama. Ngunit masakit pa rin palang harap-harapan siyang hindi pinili nito. Samantala, itinuloy ni Miranda ang pagsampa ng kaso kay Jonathan na lalo namang nagpagalit kay Maricel. Kaya naman, nag-isip ito ng paraan upang mabaling ang atensyon ng mga tao sa maglola. Totoo ang sinasabi ko. Kaya napunta dito yung maglolang yan. Pinalayas yan sa kabilang bayan. O, alam nyo ba kung bakit? Ay, bakit? Ay kasi nga, aswang daw ang maglolang yan. Meron na bang aswang ngayon? Totoo ba yan, Maricel? Ay, totoo! Hindi ba kayo nagtataka? Wala namang kaguluhan dito sa atin noon. Pero nang dumating yung maglolang yan, aba, nagsimula ng gulo dito sa baryo Marupit. Ay naku, baka naman gawa-gawa mo lang yan. Dahil kinasuhan ni Miranda si Jonathan. Hoy! Hindi, no? Kahit ipagtanong nyo pa sa kabilang bayan. Totoo yung sinasabi ko. O, eto na lang ang isipin nyo, ha? Bakit namatay si Norman? Hindi ba nakatira sila sa mismong paupahan ni Mang Ernesto na ama ni Norman? Oo nga, no. Tama ka, Maricel. Baka nga. Ay, sabi ko sa inyo eh. Nagsasabi ako ng totoo. Kaya kailangang kumilos na tayo. Dapat palayasin natin ang mga salot dito sa baryo. Bago pa mahuli ang lahat. Bago pa isunod yung mga pamilya nyo. Tama nga si Maricel. Ay dapat palayasin ang mga aswang dito sa baryo natin. Di ba mga kasama? Gagawin natin yan. Sa lalong madaling panahon, kukuyugin natin ang maglolang yan at palalayasin dito sa baryo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ganun ang gagawin natin. Oh, supportado ka namin dyan. Ano? Marami ang sumang-ayon kay Maricel. Bagamat may ilang tumutol, karamihan nga ay naniniwalang dapat kuyugin at palayasin ang maglola. Samantala, kinahapunan, labis ang pagtataka ni Telma at Miranda nang makita ang napakaraming tao sa labas ng kanilang inuupahang bahay. Lola, ano pong nangyayari? Bakit maraming tao sa labas ng apartment natin? Hindi ko nga rin alam, Apo. Pero masama ang kutob ko. Mukhang may mangyayaring hindi maganda. Lumabas kayo dyan, Miranda! Aling Telma! Harapin niyo kami! Oo, tama! Lumabas kayo maglola! Kung hindi, pagbabatuhin namin kayo ng tuluyan! Ay, nako, luwas kayo. Hindi na talaga tumigil si Aling Maricel. Talagang hindi niya tayo patatahimikin, Lola. Ano nang gagawin natin ngayon, Apo? Lumabas ka rin yan! Labas! Mga salo! Hoy! Tama! Lumabas kayo maglola dyan! Gusto ko yung... Labas! Nila tayo, Lola! Hindi kayo lalabas! Mga lumiya kayo! Lumabas kayo! Ay, Diyos ko. Naulit na naman ang nangyari sa atin sa kabilang bayan. Ano na naman bang ginawa natin ngayon para magalit sa atin ang mga taga-baryo? Ano bang problema niyo? Bakit niyo kami binabato? Dahil mga aswang kayo, kayong maglolang pumatay kay Norman. Hindi ba mga kasama? Sila ang pumatay! Oo nga! Hindi kami mamamatay tao. At lalong hindi kami mga aswang. Hoy! Lumabas kayo dyan! Mga kasama, batuhin natin ulit ang bahay at kuyugin natin ang maglolang aswang na yan! Ay, Diyos ko, Apo! Binabato na naman nila ang bahay natin! Halika, Lola. Doon tayo sa likod bahay dumaan. Ay, dahan-dahan lang, Apo.
Hindi ako makalakad ng mabilis at nirarayuma ako. Pasensya na po, Lola. Pero kailangan nating makaalis kagad bago pa nila tuluyang masira ang pinto ng bahay. Mga kasama, hali kayo! Sirain natin ang pinto! Hindi pwedeng makatakas sa maglolang aswang na yan! Bilis! Dito kayo! O, kayong mga lalaki dito! Sirain ang pintuan! Sige! Sirain ang pintuan! Sipain nyo na yan para masira yan! Walang hiya ka talaga, Aling Maricel. Sige! Magbabayad siya sa mga ginagawa niyang ito sa ating Oh, Lola. ano ba? Ay, saan na tayo ngayon pupunta po? Ate Miranda, Lola Telma, sumunod po kayo sa akin. Bilis! Toti, Diyos ko, salamat naman at nandito ka. Bilisan niyo na po ate, sumunod po kayo sa akin. May alam akong lugar na pwede niyong pagtaguan. Bilisan niyo po, bago pa tayo makita ng mga tao. Oo, Toti. Maraming salamat at nakita mo kami. Mga kasama! Wala na dito maglolang aswang. Hanapin sila! Huwag silang hayaang makatakas! Hanapin na ninyo! Galit na galit si Maricel nang hindi niya inabutan ang maglola sa loob ng kanilang apartment. Wala silang nagawa kundi umuwi sa kanilang bahay. Doon nadatnan niya si Jonathan na kagagaling lamang sa banyo matapos maligo. Nay! Saan ka galing? Umuwi ako kanina, wala ka rito. Huwag mo nga ako mananay-nanay dyan. Ayaw mo ng nanay ang tawag ko sa'yo ngayon, mahal? Yung bibig mo! Baka may makarinig sa'yo. Baka marinig ka ni Toti. Wala dito yung baklang yon. Kaya naman, may oras tayo para maglabing-labing na dalawa. Mahal? Ano ba? Huwag mo nga akong halikan dyan. Ano ba? Nabibuisit ako. Hindi ko naabutan na maglolang yun. Natakasan pa ako. Hayaan mo na kasi maglolang yun. Kahit kasuhan nila ako, wala naman akong pakialam. Total, malapit na rin naman nating itumbay ang kikong yun, di ba? Ikaw naman kasi. Bakit pinagtangkaan mo pang gahasain ang Mirandang yun? Alam mo namang silosa ako. At hindi lang yun. Hirap na ako magpanggap na nanay mo. Pero napanindigan naman natin ng ilang taon, di ba? Napaniwala natin si Kiko na hindi nalalayo ang edad ko kay Miranda. Pasalamat talaga ako sa pagiging babyface ko. Gusto ko nang tapusin ang pagpapanggap na to, Jonathan. Naalibad ba rin ako kay Kiko? Amoy pawis. Amoy matanda. Pero mukhang nag-i-enjoy ka naman sa kanya sa kama. Gago. Ang mabuti pa, palikayahin mo na lang ako. Para naman mapawi ang galit ko. Sige. Saan mo ba gusto? Sa banyo ulit? O sa kwarto ko? Sa kwarto mo na lang. Mahirap na kung sa banyo. Baka biglang dumating si Toti. Hindi pa itong oras para mahuli tayo. O sige. Tara na sa kwarto ko. At simulan na natin ang seremonya hanggang magdamagan. Yan talagang gusto ko sa iyo, Jonathan. Ang tibay mo. Siyempre. Ikaw yata ang nanay kong magaling mag-alaga. Malalanding naghahalakhakan sina Jonathan at Maricel. Lingid sa kaalaman ng marami, hindi naman pala sila ang tunay na mag-ina. Sa likod ng kanilang pagpapanggap, may lihim pala silang relasyon. Samantala, nanginginig pa rin sa takot si Telma na agad namang dinaluhan ni Tuti at Miranda. Sumusobra na talagang Aling Maricel na yan. Nagawa pa kayong siraan sa mga taga-baryo marupit. Muntik na kayong mapahamak. Hindi ko alam na mangyayari ulit ito sa amin. Ganito rin ang nangyari sa amin sa kabilang bayan noon. May mga tao kasing naiinggit kay Lola. Kaya ipinagkalat nilang mangkukulam si Lola. Masyado naman pong masalimot ang pinagdaanan nyo, ate. Ano na pong plano nyo ngayon? Sigurado, hindi titigil si Aling Maricel. Ay, pupunta ako sa barangay.
Kakausapin ko si Kapitan. Mabuti pa nga ate. Mag-iingat ka lang na huwag makita ng mga taong kumuyog sa inyo kanina. Toti, maraming salamat sa pagtulong mo sa amin ni Lola. Oo nga, Toti. Wala na kasi kaming ibang mapupuntahan kanina. Mabuti na lamang at dumating ka at tinulungan mo kami. Ay, wala ho yun. Narinig ko po kasi ang balak ni Aring Maricel. Kaya lang, naunahan niya ako sa pagpunta sa inyo. Kaya humanap na lang po ako ng tiyempo kung paano ko po kayo matutulungan. Napakabuti mo sa amin. Mabuti ka pa. Kahit hindi ka namin kadugo, may malasakit ka sa amin. Hindi ka tulad ng tatay ko. Hindi naman po kailangan maging magkadugo ate upang magmalasakit sa kapwa. Tama ka, Toti. Ay siya nga pala. Nasaan si Kiko? Nasa bahay ba siya kanina? Wala po si Mang Kiko. Hindi ko po alam kung umuwi yun ngayong gabi. Lola, wag na po nating hanapin yung taong alam naman nating hindi nagmamalasakit sa atin. Kahit pa kadugo nila tayo. Miranda. Bakas ang hinanakit sa mga mata ni Miranda. Maging si Telma, unti-unti na ring lumalalim ang sama ng loob sa kanyang anak na si Kiko. Nagpalipas ng gabi ang maglola sa maliit na bahay ni Tuti. Samantala, si Tuti naman bumalik sa bahay ni Kiko dahil aniya mas mabuti nang naroon siya upang magkaroon sila ng ideya sa anumang pinaplano ni Maricel. Kinabukasan, pumuslit si Miranda papunta sa tanggapan ng barangay. Ingat na huwag makita ng mga taong nanggulo at kumuyog sa kanila. Agad niyang sinabihan ang kapitan na tulungan silang maglola. Sa kabilang dako naman, sa bahay ni Kiko. Kiko! Bakit narito ka na? Akala ko ba hindi ka pa uuwi? Nagpasya akong umuwi dahil patapos naman ang trabaho namin. Teka, bakit parang biglang-bigla ka na umuwi ako? Wala naman. Akala ko kasi sa barracks ka mamamalagi sa loob ng ilang araw. Palagi naman akong umuwi. Kung naglalagi man ako sa barracks, isang gabi o isang araw lang. Hindi mo man lang sinabi. Nabigla lang naman ako. Good morning! Uy! Tay Kiko! Andito ka pala. Magandang umaga sa iyo, anak. Oo, patapos na kasi ang trabaho. Kaya nagdesisyon akong umuwi muna. Nay. Bakit tulala ka dyan? Yakapin mo naman si tatay. Pagod na pagod galing sa trabaho. Tumigil ka nga, Jonathan. Amoy pawis lang si Kiko. Ayoko mga amoy pawis. Pasensya na. Hindi pa kasi ako nakakaligo eh. Sandali, maliligo muna ako. Nasa na pala si Toti? At uutusan kong bumili ng karne ng baka sa talipapa. Ang pamanay ko kung nasan yung baklang yun. Tawagin mo na lang kung gusto mo. Sige. Toti, halika nga muna rito. Kakainis talaga. Ayusin mo nga yung mukha mong busangot na busangot. Lambingin mo naman yung si Kiko. Tapos, humingi ka ng pera. Isa ka pa eh. Ayos lang talaga sa yung ibugaw ako para sa pera. Bakit hindi? Baliw na baliw sa'yo yung tao. Di mas baliwin mo para mapakinabangan pa natin. Ang sarap talaga ng buhay natin, Maricel. Hindi mayaman yung si Kiko. Pero madiskarte at marami namang kita. Pero napapagod na akong magpanggap na nanay mo, Jonathan. Anong gusto mo mangyari? Bumalik ulit tayo sa bukid at mag-araro ko at maglalabada ka. Gamitin mo nga yung utak kong Maricel. Dito sa poder niyang si Kiko, hindi tayo magbabanat ng buto. May katulong pa tayo. Puiset! Isipin mo, nagkakaedad ka na. Samantalang ako, bata pa. Alam mo na, kapag hindi mo natustusan ang luho ko, pwede akong sumakabilang pugad. Pulang hiya ka talaga. Yan ang wag na wag mong gagawin, Jonathan. Kung hindi mapapatay kita. Ang dami ko nang ginasto sa'yo. Correction. Si Kiko ang maraming nagasto sa akin.
Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil ako nakaisip ng planon to. Tsaka wala ka namang ibang gagawin eh. Bukaka ka lang sa gabi. Tapos, magbubuhay donya ka sa umaga. Madali lang sa'yong sabihin yan. Pero sa bawat araw na wala kang inatupag, kung hindi maglustay ng pera't mambabae, alam mo ba ha? Gustong gusto kitang patayin. Alam ko naman na hindi mo magagawa yun. Kasi nga, mahal mo ako. Kaya sige na, pumasok ka na sa kwarto nyo. At paligayahin mo si Kiko. Tapos, hingin mo ng pera. Labis ang galit na naramdaman ni Maricel noong mga sandaling iyon. Ngunit wala siyang magawa dahil patay na patay siya kay Jonathan. Teenager pa lamang si Jonathan nang magkaroon sila ng relasyon. 18 taong gulang na ito nang makilala niya bilang kargador sa pantalan. Samantala, siya naman ay nagtrabaho sa isang karinderiya. Mahirap sila, ngunit hindi maikakaila ang angking ganda ni Maricel. Kaya naman, nang pumunta siya sa Maynila at nakatagpo si Kiko, agad siyang pumatol doon. Kahit hindi mayaman si Kiko, madiskarte ito at may pera. Nang sila ay bumalik sa probinsya, doon na nabuo ang plano nila ni Jonathan na magpanggap bilang mag-ina. Ayaw kasi ni Maricel na pakawalan ang lalaki. Kailangan mo ng pera. Oo, kaya bigyan mo na lang ako. Alam ko naman na may bonus ka eh. Sige, magkano ba? 15,000 lang muna. Sa susunod na yung iba. Heto, tamang-tama. Ang tira nito, ipangpapasahod ko kay Toti. Nasaan nga palang baklang yun? Bakit palaging wala dito sa bahay? Hayaan mo na. Baka may pinuntahan lang. Siya nga pala si Jonathan. Baka humingi din sa'yo ng pera. Wag na wag mong kalilimutang bigyan yung bata. May bayarin na naman ba siya? Hindi ko alam. Baka allowance na naman. Pilhan mo nga pala yun ng bagong motor ha. Luma na kasi yung motor niya. Ay, sige. Ikukuha ko siya ng bagong motor. Talaga, Kiko? Nako, tsak na matutuwa yung anak natin kapag nagkataon. Sigurado yun. Siya nga pala. May nababalitaan akong kinuyog niyo raw sila Inay at Miranda. Ha? Oo. Kasi nabalitaan mo naman siguro yung nangyari sa anak ni Mang Ernesto. Si Norman, o hindi ba? Ano naman ang kinalaman ng anak ni Mang Ernesto? Hindi mo ba naisip, Kiko? Simula nang dumating dito yung nanay at anak mo, saka lang nagkaroon ng krimen dito sa baryo. Kaya ang hinala ng mga tao, aswang yung nanay at ang anak mo. Maricel, hindi aswang si nanay. Malay mo naman, nahawaan pala ng pagiging aswang yung nanay mo. Matagal mo na rin naman silang hindi nakakasama. Sana naman Maricel, huling beses mo na itong gagawin. Hayaan mo na sila nanay. O bakit? Mas pinipili mo ba sila kaysa sa amin ni Jonathan? Kumakampi ka sa kanila? Wala akong sinabing ganyan. Ang sa akin lang, hayaan na natin sila. Dahil lumayo na naman sila sa atin eh. Hindi. Hanggat hindi nagbibigay ng pera sa iyo yung si Miranda, buwan-buwan, hindi ko sila titigilan na maglola. Porsigido si Maricel na hututan ng pera si Miranda. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap naman siya ng sumon dahil sa panggugulo nila sa tinutuluyan na maglola. Dahilan upang muling mag-apoy ang kanyang galit. Samantala, patuloy namang nag-iingat ang maglola dahil hindi nila alam kung ano ang susunod na plano ni Maricel laban sa kanila. Sa ngayon na Ate Miranda, mukhang tahimik naman si Aling Maricel. Hindi ako magiging kampante, Toti. Kilala ko ang babaeng yun. Mag-iisip na naman yun ng masama laban sa amin ni Lola. Kahit pa pinablatter mo na siya? Mukhang wala namang takot sa batas yun eh. Ang tigas na mukha eh. Sure ka dyan, Ate Miranda.
Alam mo ba, binalhan ni Mang Kiko ng bagong motor yung si Kuya Jonathan. Kaya ayun, tuwang-tuwa ang manyak. Talagang mahal na mahal niya ang manyak na anak-anakan niya. Hindi ko rin talaga maintindihan, ate. Kung bakit mas pinili si Aling Maricel at si Kuya Jonathan na hindi niya naman kaano-ano. Hayaan mo na. Matagal ko rin namang kinalimutan na tatay ko siya. Lalo na sa mga ginagawa niya. Mas lalo lang akong nagagalit sa kanya. Nakakagalit naman kasi talaga, ate. Parang tanga kasi yung tatay mo. Ay, sorry, Ate Miranda, ha? Wala yun. Huwag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. Sa mga sandaling yun, lalo lamang tumindi ang hinanakit ni Miranda laban sa kanyang ama. Simula nang iwan siya nito sa pangangalaga ng kanyang lolo't lola ni minsan. Hindi ito umuwi upang dalawin siya kahit noong namatay ang lolo dahil sa sakit na dulot ng labis na pagtatrabaho. Hindi man lang nagpakita ang kanyang ama hanggang nag-aral siya ng high school at college. Kinaya niya ang sarili niya, nagsikap na sinuportahan din ng kanyang lola. Kaya naman, sa tuwing may mga nagsasabi na magulang pa rin daw niya si Kiko, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Sa kabilang dako naman, sa bahay ni na Maricel at Kiko. Ano ba naman, Jonathan? Huwag mo akong halikan dyan. Bakit? Gustong-gusto mo naman hinahalikan kita rito sa leeg mo, ah. Katulad nito, ang bango-bango mo talaga. Oo na, sige na. Halikan mo na ako dyan. Nanggigigil ako sa'yo eh. Ang tagal na rin nating walang bembang dahil nandito si Kiko. Kaya nga sulitin natin na hanggat wala pa siya. Tamang-tama, malamig ang gabi ngayon. Masarap magpainit. O sige, simulan na natin. Pero wag mo akong bibitinin, ha? Oo, Sige. ito na. Nakahubad na nga ako eh. Eto muna, halikan mo. Dito ka na muna. Sige. Ano? Anong ibig sabihin nito? Tatay Kiko, Huwag mo akong matawag-tawag na Tatay Kiko, barumbado ka! Bakit nakahubad kayong pareho? At naghahalikan? Nakapatong ka pa sa nanay mo! Kiko, magpapaliwanag kami. kung ano man ang iniisip mo, hindi ganun yun. Ano ako? Tanga? Nakaibabaw ka sa katawan ng nanay mo habang pareho kayong hubad at naghahalikan! Tapos, sasabihin mo, wala lang! Kiko, makinig ka kasi muna. Sinampal mo ko? Oh! Walang hiya ka! Ang landi-landi mo, ha? Lalandi ka na nga lang sa anak mo pa! Ang bababoy nyo! Mga punyeta kayo! Hindi ko siya anak! Oh! Hindi kami mag-ina! Oh, ano? Anong ibig sabihin nyo? Nagpapanggap lang kami mag-ina. Bago pa naging kayo, magkalibi na kami ni Maricel. Yun nga lang, mas bata ako sa kanya ng ilang taon lang naman. Niloko nyo ko. Ginamit nyo ko at ginawang tanga! Hindi ko kasalanan kung tatanga-tanga ka. Hindi ko problema kung baliw na baliw ka sa akin. Tinalikuran ko ang sarili kong anak. Dahil sa inyong mga kupal kayo. Magbabayad kayo sa mga kawalang hiyaan nyo na ginawa sa akin. Pati na ikaw. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Miranda! Diyos ko, ano nangyayari sa'yo, Kiko? Bakit unti-unti nagbabagong ang anyo mo? Humahaba ang kukot! Ang pangil mo! Halimaw, Maricel! Isa yung halimaw! Hindi! Kiko! Huwag! Huwag! Mawa ka sa amin ni Jonathan! Isa akong aswang! Matagal ko nang kinikimkim ang pagiging alimaw ko! Pero hindi ko napigilan at napatay ko si Norman dahil nakita ko siyang sinisilipan si Miranda.
Ngayon, muli niyong binuhay ang pagiging halimaw ko! Papatayin ko kayong dalawa! Ay, Diyos ko! Tumakbo na tayo, Jonathan! Oh! Tayo na! Sinarin niyo ang pintuan! Palabasin mo kaming halimaw ka! Di kayo makakatakas sa akin! Papatayin ko kayo! Kayong mga manluloko! Oh, Diyos ko! Sinakmal niya ang leg ni Jonathan! At natanggal niya ang ulo nito! Tulong! 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 Ikaw naman, ang mga katulad mong malandi at manluloko ay dapat na magbayad! Papatayin kita! Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo sa akin! Katulad nito! Minutas mo... Ngayon, kakainin ko ang mga lamang loob at inumin ko ang mga dugo nyo, mga taksil! Dahil sa kaguluhang nangyari, agad na nagtungo ang mga tao sa bahay ni Nakiko. Halos himatayin si Tuti nang makitang bangkay na sina Maricel at Jonathan. Wakwak ang tiyan ni Maricel, habang pugot naman ang ulo ni Jonathan. Samantala, tulalang nakasalampak sa sahig si Kiko, bago pa nasabi kay Tuti na tumawag ng mga pulis. Pagkatapos makatawag, agad namang nagtungo si Tuti kina Telma at Miranda na nooy nagtataka kung bakit maraming pulis ang nagsipagdatingan. Ate! Ikarumal-dumal yung ginawang pagpatay ni Mang Kiko kay Kuya Jonathan at Aling Maricel. Ay, nakita ko pa mismo ang bangkay nila! Bakit? Ay, nakakatakot! Ano bang nangyari? Bakit humantong sa ganitong lahat, Toti? Nalaman po kasi ni Mang Kiko na hindi naman pala totoong mag-ina si Aling Maricel at Kuya Jonathan. Ay, kundi, magkarelasyon sila at nagpapanggap ng mag-ina. Ay, Diyos na mabagin! Napakahayop naman ang dalawang yon. At si Kiko naman, bakit niya dinungisan ang kanyang mga kamay? Sigurado akong makukulong si Tatay Lola. Tama ka, Miranda. Hindi ko akalaing hahantong sa ganitong lahat. Wala akong mukhang maiharap sa'yo. Hindi naman po ako narito upang sumbatan ka. Ang gusto ko lang pong itanong, bakit? Bakit mo sila pinatay ng ganon kabrutal? Hindi ko napigilan ang sarili ko nang makita ko silang nasa ganung akto. Ang halimaw sa loob ko ay sumambulat. Nagdilim ang paningin ko at hindi ko napigilan ang pagiging aswang ko. Ano? Pagiging aswang? Oo, Miranda. Nahawaan ako ng pagiging aswang. May naging katrabaho ko sa construction na taga-kapis. Hinawaan niya ako ng pagiging aswang niya nang hindi ko namamalayan. Nagsasabi ho ba kayo ng totoo? Alam kong hindi ako naging mabuting ama sa'yo, Miranda. Pero itong bagay na to, maniwala ka. Totoong sinasabi ko. Ay, huwag mo na rin sana akong dalawin dito sa bilangguan. Talaga ho bang? Ayaw niyo na sa akin? Hindi. Ayoko lang na abalahin ka pa dahil hindi ako karapat-dapat sa oras mo. Lumaki ka nang wala ako sa tabi mo. Dahil nagpakatatay ako
sa walang hiyang Jonathan na yun. Pero hindi ibig sabihin nun, Miranda, nakalimutan na kita. Pumunta ka sa bahay. Kunin mo ang bag ko sa drawer ko. Naroon, may ATM dun. Ang lahat ng laman nun ay para sa'yo. Inipon ko ng patago. Itay, Sige na, Miranda. Umuwi ka na. At huwag ka nang dadalaw sa akin dito sa piitan. Hayaan mo kung pagnilayan ng lahat ng mga kasalanang nagawa ko. itay. Inyong napakinggan ang isa na namang kwentong katatakutan. Sabi nga, huwag ninyong galitin ang inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Sa kwento na ating napakinggan, si Kiko hindi naging mabuting halimbawa bilang ama at ito ay nagdulot ng malaking sugat sa puso ni Miranda. Laging tatandaan, hindi lahat ng sinasabi ng mga tao ay totoo, tulad ng mga tsismis na kumakalat tungkol kay Lola Telma. Maraming beses tayong naging biktima ng mga kwentong walang basihan at akusasyon. Gaya ng dating kasabihan, ang dila ay walang buto pero nakapuputol ng buto. Sa huli, ang pagmamahal ng pamilya at ang katotohanan ang siyang magtatagumpay. Kahit pa maraming pagsubok, si Miranda ay nanatiling matatag dahil sa walang kondisyong pagmamahal ng kanyang lola. Muli, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Hanggat nariyan kayo, kami rin po ay hindi titigil sa paghahatid ng mga makabuluhang kasaysayan at mga kapanapanabik na kwentong katatakutan.